Okay bang ating audio? Tatay Ray Ray, Mami Koo. Mami Koo. Yan ha. Maylin Ponperada. O like na po yung mga bago dito. Tatay Ray Ray. Tatay Ray Ray. And Alberto Santiago from New York. Heidi Picard. June Kiambao. Ruben Ramos. Tina Bangayan. Yan. Of course, Maylin. Yung segment po, prayer ng nanay ni Ma. O ba? Yeah. Oo, pinapatawag ko nga kay G. Binigay ko yung number ni G. Papatulong tayo dyan. Okay. Rose Pablo, hello. Luz Romero. Tatay G's. Okay. Remedios Juan, Joseph Rabanes, Roger Guarin, Fernando Mina ng Marikina, Jamin Quizon, Evangeline Camiloza, Joey Tolentino, Leoncia Thomas, Jun Kiambao, Haploid of UST from Vermont. Okay, tika lang. Para walang galang si Sarah para basusin si Kong Abante pero gusto niya maawa siya kay Digong at matanda na daw. Toot siya. Nirol. Okay, thank you sa pag-like. Sis Tots, Daraga Albay, Mince Mandak, hello, Elisa C, Jessie G, from Idaho, Rosarina Tabernero, yan. You can file a case for grabbing picture without your consent and she can use it to malign you in public. Well, dito yata parang hindi ganoon yung batas eh. Once na public, na post na siya in public, parang kasi kung may ganun, parang wala pa akong ano. Pero siguro yung pagmamalign pwede. Diba? Pwede yun. Pati ba naman picture, ninakaw? Well, eto pala. Hindi ko alam kasi yung estado ng Facebook ni ano. Ano yung Facebook niya? Baka kung friends lang, yun, siguro pwede, di ba? Kasi hindi siya kasama doon sa friends. Diba? So, hindi ko alam ang estado. Diba? Well, panoorin natin ito mga kapatid. Tandaan natin, si Kong Abante ay isang pastor. Okay? Isang pastor. Na walang kaso na rape. Yan, ha? Pero siya yung pinabastos sa mga salita. At nagalit yung anak niya dito kay BP Sara. Inibitahan ng dating mayor ng Maynila ang Vice Presidente ng Pilipinas. Wala siyang ibang tinukoy kundi ako. Hindi. Totoo, mga kapatid. Napanood nyo ba yun? Kasi, di ba, inibitahan siya ni Yorme Isko Moreno, dating mayor. Pero di ba dapat ang pinopromote niya yung galing ni mayor? Yung galing nung kaalyado ni mayor, yung galing ng mga tumatakbo sa pagkakongresista at nung kanya mga senador. Diba? Kahit naman si Senator Amy, sinabi niya, boboto niyo ba si Senator Amy? Yay! Uwi ka na. Yun na yun. Yun na yun. So, paano? So, tanong ko tuloy, inisip ko tuloy mga clear, ano yung pinangako niya nung BP, nung ano siya, tumatakbong BP? Ang pinangako niya lang yata, diba? Ang pinangako niya yata is, sa insurgency? Mag-red tag? Basta about security pa rin eh. Yun yung alam ko eh. Tapos ang sabi lang niya, itutuloy niya yung ginawa ng tatay niya. Ayan, tuloy. Sinasabi niya. Nasa listahan na siya. Kasi sabi niya, itutuloy. Tingnan, hanapin nga natin. May ganun siya salita eh. Tingnan lang Yan, tuloy. Nakasama tuloy yung ano. Meron tayo yan mga clear. Kasi pinakita ko na sa inyo dati. Na itutuloy niya ipatungkol sa patungkol doon sa mga nagawa ng tatay niya. Teka lang. Hanapin ko lang. Kaya tuloy na, sabi niya, meron siya sa ICC. Teka lang, hanapin natin. Okay, teka na po. Si Amy Binastos na sa stage. Yes, tama. Pinaya ko. Totoo, binastos na si ano.
Teka lang po. Tuwan-tuwa pa. O, di ba? Tuwan-tuwa pa. Binastos na tuwan-tuwa pa. Binastos na yung tatay niya. Itatapon sa West Philippine Sea. Saan na ba yun? Kaya lang Hindi pala siya BP nun. Sara lang pala. Kaya lang. Natin. Saan na yun? Alam ko sabi niya, di ba? Itutuloy niya. 2022 yun eh. Hanapin natin. Hanapin na. Bigla ko lang naisip eh. 22, ba't hindi ko na siya makita? Ito to. Ano yun? Hi, Atty. Claire. Mas gwapo naman si Kong Abante kaysa tatay ni Sara. Makinis nga mukha ni Kong Abante kaysa tatay ni Sara. Ay, ganun ba? Di ba? Okay, sandali po. Dati, ang tatay niya, si dating Pangulo Duterte, sabi niya, yung mga babae, parang wala silang capacity to run as president. May ganun eh. Tapos, noong 2021, Duterte wanted daughter Sara to run for president. Di ba? Ganun-ganun yung mga sinasabi. Di ba? Meron dito na saan ba yun? Basta, pinakita ko na sa inyo dati. Sabi niya, yung mga naging gawa ng tatay niya, yun yung gagawin niya. Especially sa sa security, sa crime. Ba ganun? Basta ganun. Kailangan hanap ko pa eh. Kung makita sa kanila mga clear. So, tuloy tayo dito. Nasaan na si Tuloy tayo. Okay. Hindi niya ipinagmalaki ang ginawa ni Isko Moreno. Hindi niya rin kinampaign ang sino mang kandidato ni Isko Moreno. Isa lang ang kanyang binanatan at siniraan. Si Benny Abante. Kaya ngayon, ako nagsasalita sa inyo. Oy, maliban sa kanya, hindi ko alam kung same stage Ilang beses ba tumayo si VP Sara? 3 beses ba para kay Isko? Kasi binanatan niya rin si Congressman Joel Chua. Tapos si Congressman Valeriano. Tapos saka siya. 'Di ba? Ang dami niyang tinira. Ang dami niyang nilait-lait. This message, at ang title po ng aking mensahe ay My Answer to the Vice President. My answer to the Vice President. Last night, meron siyang ipinakitang larawan ko at tinawag niyang props. Alright? Oo. Gusto kong ipakita. So yan, may sabi niya. So tingin ko, alam nila Mayor Isko yun, ni Yorme. Kasi labas na ang aking props. Yan. Meron siya, dala talaga niya. Pinagplanuhan. Kita dito ang larawan na kanyang ipinakita sa harap ng maraming tao sa punta sa barangay 905. Will you please get the picture out? And I want our people to see that. Ayan. Totoo yan. Hindi AI yan. Totoo na pinicturean ko ang sarili ko at nilagay ko sa aking Facebook account sapagkat naniniwala naman ako na mga kaibigan ko ang nasa Facebook at kanilang maiintindihan ito. Now, there are 2 reasons why we Filipinos stick our tongues out. Diba? Number 1, jokingly. Sanay tayo doon. We stick our tongue out jokingly. Pangalawa na reason, kapag i-stick your tongue out, gusto mong sabihin doon sa tao that you stuck your tongue out, buti nga sa'yo. Tama, mali? Buti nga sa'yo. Ito ay ninakaw ni Vice President sa Facebook ko. Yun. Kaya nga tanong ko, private kaya yun? Hindi ko alam Diba? O may nakapagbigay sa kanyang chumuchu, nagsipsip, kinuha yung picture. Taong galit kay Congressman Abante. Wala siyang karapatang gawin to. Being the Vice President, abogado, matalino, at mayroong pinag-aralan. Tama ba ako? But this is just
one side of the story. Hindi, saka itong tanong ko mga kakli, anong purpose ng paglagay niya ng picture na yan? Ano ang ikabubuti ng panglalait ng picture na yan diyan sa distrito? Meron ba, mga clear? So gusto niyan laitin para hindi iboto ng tao dahil nagganitong picture? Paano kung yung taong yan mas maraming naging trabaho? Parang, wag niyo siya iboto kasi ganyan ang itsura niya. Nagpa-picture siya ng ganito na walang respeto. Yun ba yung magiging dahilan para hindi iboto? Diba? O dapat ang picture mo maganda. Dapat ang picture mo maganda, maayos para ikaw ang iboto. Gano'n na ba yung criteria ngayon? Ha, Rudy Manuel? Taga Manila ba si Kong? Oo, taga Manila siya. Okay? Sabi ni Jack Sparrow, grabe ka, Inday. Dati confidential files lang ni Nana. Ako mo ngayon, pati picture na, yun na. Well, yan ang sabi ni Congressman Abante. Oh, ulitin nga natin. At mayroong pinag-aralan. Tama ho ba ako? But this is just one side of the story. Because in my Facebook account, dalawa ang picture dyan. Pakita mo yung isang picture. Ayan. Yan ang nakalagay sa Facebook ko. Ginagaya ko si Albert Einstein. Nakita nyo? Now, I don't think that Albert Einstein stuck his tongue out for disrespect. Kaya niya ganoon din yung buhok niya. Itinaas niya. Dahil alam naman natin ang buhok ni Einstein. Ganun. Kaya pala, okay. Hindi ko alam kung sino niya nai-respect. Hindi, Right? I do not know where the Vice President got the idea that when you stick your tongue out, it means disrespect. Ang nakalagay sa Facebook ko. Bakit kinaya ko si Albert Einstein? Sapagkat gusto kong maging katulad niya. Oo, nung sinabi niya kasi, nung pinakita niya to, ano to, Yan, sabihin to, talagang ito ay walang respeto. Alam mo mga kaklir, yung taong walang respeto, makikita mo naman kung paano yung gawin. Hindi naman sa picture lang. Siguro kung nagpakita to ng ari. Yon. Diba? Malaswa yun. Pero kung ganito at may ginagaya pala to make himself funny, diba? Huwag mo gamitin pang sarili mo para siraan. nasa Facebook ko. O yan. Nilagay ko pa. 11 November 2023. Anong sabi ko? Hello again to make more emphatic the Asian and the European genius. He he he. What do you say? So, it's actually a joke, isn't it? Actually a joke. But the Vice President used it to attack me before. Ang masama, mga clear, tama si Congressman Abante. Ito kasi yung buong picture. Ba't mo kinat? Ba't mo kinat? Tapos hindi mo pinalabas dyan na joke yon, na may joke siyang pinoportray or pinapakita. Di ba? So ano to? Parang tatak fake news na naman. Nagkakat? Tapos ipapakita mo in a different way? Parang unfair yun. Parang unfair. Diba? Or my people in the 6th District of Manila. Yan ang nakalagay sa Facebook. Oo. Inibita ko ang mga staff ko dito para makita nyo na hindi lamang ito isang picture, kundi dalawang picture ito. Mas matangos nga lang ang ilong ni Albert Einstein. Pero halos pareho kami ng buhok. Di ba? Ginaya niya. Hindi, alam mo kung ba't para siyang hindi matangos sa ilong. Kasi ito medyo may pagka-side, oh. Diba? Slanting yung dating eh. Ito kasi diretso, syempre flat yung parang ilong. Gusto ko rin ko sanang gayahin yung kanyang balbas o yung kanyang Bigote. whiskers o yung kanyang Meron yan. tawag doon, bikote. O may Hindi ko bigote. na magaya. Kasi mas makapal. Yan ang kanyang nilabas. Kagabi. At ang tawag niya, props. Oo. Hindi ko sinasabi to out of anger. Naawa ako sa kanya. Hindi ako nagagalit sa kanya. Alright? So, ipakita niya nga uli yung picture na nilabas niya para makita niyo. Lalo niyong namnamin ang larawang yan. Isan to, sa pulpito pa to, mga clear. Actually, sa pulpito siya nagsasalita.
ilabas nga. As a pastor. Namnamin ninyo, yung si Sarah. Ayan, ang sabi niya, yan daw ang itsura ng walang respeto. Yan ang sabi niya. Now, hindi ko alam kung saan niya nakuha ito. Pero, in fairness sa kanya, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama mali? Wala. Bakit? Talagang wala siyang ma-accuse sa akin. So nakikita nyo, sa kanyang pagkasalita kagabi, wala siyang anumang akusasyon sa akin. Tama? Wala siyang sinabing masama sa akin. Yun lang. Oo. Oo. Sinabi lang niya rin sa kalaban ko, huwag mong gagawin yan, ha? Oo. Ilabas mo lang ang ngipin mo. Tingnan niyo uli. Nasa Facebook ko, ninakaw niya to eh. Ninakaw niya to eh. Oo. Sa Facebook account ko, ninakaw niya. Yan. Nako. Nakalagay sa Sa Facebook pagbibintang yun, nakawan to, nakawan. ko. Hinati niya. Dapat, nilabas niya yung dalawang yan. Di ba? Alright. Yeah, I agree. To be fair. Kasi merong ibang may konsepto pa lang pinoportray itong si Congressman Abante. Pero ang pinalabas mo, yung parang maging masama siya. Now, bakit kaya ginawa niya ito? Unang-una, upang pasakitan ako ng tumatakbong kalaban ng mayor ko. Yan ang una. Meron siyang sinabihan na chairman ko na huwag ko siyang aatakihin sapagkat hindi ko naman siya kalaban. Pero inibita niya yung Vice President eh. Di ba? Ibig sabihin, accomplish siya sa nangyari. Alright, itong tanong ngayon. Why do you think that the Vice President did this? Did she do it because she has something against me? No. I have not even met her once, only in the budget hearing. I do not even care about her. I care about her father, but not her. Okay? So ito ang tanong. Bakit niya ginawa sa akin to? Ang tawag natin dyan, political revenge. Paghihiganti. Isang political na paghihiganti. Di ba? O ito ngayon. How should I respond to Vice President Sara regarding her criticism directed at me during Isko's big meeting in Punta last night? Here is my answer. Kung nakita nyo ang video kagabi at tinanong ni Sara ang mga tao kung sino ang congressman ninyo, may sumisigaw si Congressman Benny Abante. Nung paalis na ang tao niya, gumanon pa ang iba sa kanila. Alright? So I cannot retaliate kahit na gumamit pa siya ng gutter language against me before my constituency. Eh kung gawin ko ito sa Davao, ay baka hindi na ako makalabas ng buhay. Tama ba ako mali? But she came here a stranger in my own district that I love and cared for a long period of time. So, yan, tapos na tuloy. Wala na? Itin ako dun ah. Okay. So, hindi siya gumante mga kaklear. Tingnan natin kung meron pa ha. Wait lang ha. Kala ko tapos na yun eh. Nabitin ako dun ah. Alam ko may mas mga balita. Hanap tayo. Diba? Sandi lang po. Meron na ba? Hindi pwede ba eh. Teka lang ha. Ano may nakita ko sa mahaba? Ito na ba yung pinakamahaba nito? Okay, wait lang. Hanapin natin. Bitin ako doon. Pero anyway, ibig niya sabihin doon mga clear, hindi siya gumante. Dahil kung sa Davao siya, baka daw hindi na siya nakabalik ng buhay. So, ibig sabihin, since ikaw ay okay pa, diba? So, hindi ganun ang gaganti ko sa'yo. Ganun yung dating. Diba? Wala na. Yan, tatata. Yun lang mga ka-clear, no? Yun lang ang pinakita ko sa inyo. But anyway, sige, analisan natin. Basa muna tayo. Dapat, pinakasuha na si Sara, hindi na tama ang ginagawa ni VP. VP pa naman siya. Sayang lang boto ko sa kanya. Oo nga eh. Kailangan, tingnan niya natin. Ano pa ba? Tingnan natin, baka mas mahaba to.
Wait lang po. Oy. Oops, oops. Wala ka pa clear. Ay, wala. Dito. Okay, wait lang po. Wala na yata. So, yun lang. So, mangyari ito mga ka-clear, ibig sabihin ito. Si Congressman Abante, ginagamit niya pa rin yung pagiging edukado niya. Pagiging makadiyos, di ba? Baka nga may part, hinahanap ko nga. Parang kanina meron ako mahaba, sabi ni Addictos, baka may part. Well, anyway, hanapin na lang natin. Ako yung nabitin eh. Well, anyway, the way I see it, ang gusto niya sabihin dito, BP ka. BP ka. Gutter language ginagamit mo. Di ba? Salitang, alam yun, literal, pangkanal, away pangkanal. Di ba? So, paano to? Ito na naman tayo, di ba? Sino ba yung lumalabas na bastos ngayon? Di ba? Oh, ilang beses nating kinall out na yung political analyst na ako daw yung palengkera. Ano na? Malu. Hello. Di ba? Ito lang, di ba? Ang maganda dito kasi, sana nakikita to ni Miss Malu Tiket. I-analyze niya as political analyst. Tama ba yung ginagawa? Hindi ba palengkera? Di ba? Hindi ba nakakabastos na ibang kandidato? Di ba? Tanong natin yan. Tanong natin yan. So, doon lumalabas parang, BP ka, ninakaw po may picture ko sa Facebook ko. Kaya sabi ko, pag naka-publish na yun, mga consider as parang public property. Okay, anyway. Diba? But saan dating kay ano, baka kasi private, di ko alam. But anyway, sabi niya, ninakaw. So, galing naman niya kay Congressman Abate, ninakaw mo yung picture ko, ang sama, kinat mo pa. Diba, Rudy Manuel? Di mo pinakita yung ano yung buo na pinost ko para maintindihan ng tao. Diba? Ano sabi nito? Wait. Sabi ni, ito. Sunshine, channel ng Metropolitan Bible. Okay. Hanapin nga natin. Metropolitan Bible. Yeah. Ito na sa dulo para makita ko. Metropolitan Bible. Ayan. Natin. Video. So, anong ba date? Anong date? April, no? April, ano ba ngayon? 20, hindi. Kung 28, magkano ba yan? Natin. Ito. Ay, ito, mas mahaba. Mga kli, wait lang, ha? Mas mahaba to. Okay. Ito. Okay. Thank you, sinasabi. Thank you so much. Kailangan. Accomplish siya. Saan nangyari? Alright, itong tanong ngayon. Okay. Why do you think? So, Ito. I would like to Yan. ko to sa Davao. Ay baka di na ako makalabas ng buhay. Yan. Okay, go. Tama ba ako mali? But she came here a stranger in my own district that I love and cared for a long period of time. So, I would like to use the words of the Apostle Paul. So ito, teka lang ha. I cannot retaliate with the same gutter language she used to shame me before my constituents. However, I recall the words of the Apostle Paul concerning those who wish him harm. Sige, go. Concerning those who wish him harm, sapagkat si Apostle Paul, tulad ng Panginoong Jesucristo, marami rin galit sa kanya eh. So anong sabi ni Apostle Paul in Galatians 4:16? And the same question I would like to ask the Vice President, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Aray, sakit nun. Nakakapagbasa kaya ng Bible si VP Sara? Baka hindi niya to alam. The truth about the confidential funds? Ayan na. Am I become your enemy? In fact, Oo nga, kasi kasama siya sa Quadcom, sa Committee on Good Government. Nandun siya nag-hearing eh. I did not even join the hearings of the Blue Ribbon Committee. Because
I was not able to come. You see? So ang question ko ito, Hindi pa am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Then, in Romans chapter 12, verse 19, and I would like to give a warning to those who go against the servant of God. Mm. In Romans 12:19 it says, Dearly beloved, avenge not yourself. Huwag kayong maghihiganti. Mm. Hindi po. Pagkatapos nito, tapos na. Wala man lang akong sasabihin sa Yun o, nasa pulpito talaga siya, oh. Preaching, kanya. giving message. It is still up to the people if they want her to become the president of this country. Nako. Alright? O, paano yan? Para sasabi niya, ito ha, bahala kayo. Kung gusto niyo maging presidente, ang tulad ni VP Sara. Diba? Unang-una, ganito, gutter language ang alam. Pangalawa, sinusuportahan ito ng China Link Network. Pinabababa, no? Pinababaksak ang Pangulo with all those, keyboard warriors na bayaran. Okay? Ay, thank you, Sunshine. Si Sunshine yung nagbigay ng info. And, gumagamit ng mga gintong klaseng evidence. Diba? Nandito si Yulette Reyes Thomas. Ayan, babatiin na nga sana kita, Yulette eh. Saka si Evangeline Vasquez Capili. Yan, si Yulette Thomas. O, diba? Attorney Claire, ang pagkakanal-kanal ni Sara sa mga campaign, nagagawa po ba niya yung mga trabaho niya as VP? Yun, isa yun. Palagay natin, o, sige. Ano ba dapat ang tinatrabaho niya ngayon? Yeah. Pero, syempre, madaming troll. Okay? So, ulit ha, sige. Konti na lang to, matatapos lang to. Hindi na natin tatapusin lahat. It is up to my own people if they still want me to become their congressman. Although in the recent survey, the survey says I have 82% of the vote and my opponent has 17%. Mm. Still, it is up to the people of my constituency. Oh, O, yun na. Di ba mga clear? So, ang dating na naman dito, ito bang taong to? Ang dating mukhang hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Pero siya, di siya gaganti. Diba? Hindi siya gaganti. And, bahala kayo. Nakikinig. Nag-a-idolize. Bahala kayo kung iboboto niyo yan as president. Ganun yung dating. Diba? Masakit yun. ang sabi ni Apostle Paul, Dearly beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Okay yung gaganti. Hayaan mo siyang magwala o magalit. Pagbigyan mo. Oo. For it is written. Ibig sabihin, sa Old Testament sinabi to. Sa New Testament sinabi rin. For it is written, vengeance is mine, saith the Lord, I will repay. May I tell this to you folks? This is now a public pronouncement from the Word of God. See, well, during the time, another person in the Old Testament who faced a lot of threats and enemies was David. David receiving all the threats, all the persecutions, all the harassment during his tenure as king of Israel. You know what he did? He did not answer them. He was king, but he did not answer them. Instead, he turned to the Lord in prayer and asked God to look after his enemies and to handle the situation. I'd like you to open to Psalm 64. Let me read to you the whole psalm, where it says, Hear my voice, O God, in my prayer. Preserve my life from fear of the enemy. Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity, who whet their tongue like a sword, and bend their bows to shoot their arrows, even bitter words, that they may shoot in secret at the perfect. Suddenly, do they shoot at him and fear not? Suddenly, bigla, hindi ko makakalain eh. Di ba? May nagsabi sa amin, hindi pupunta si Vice President yan. Naniwala naman kami, pero nagpunta eh. Oo, bigla.
Suddenly, ang sabi ng Bible, do they shoot at him and fear not? They encourage themselves in an evil matter. They commune of laying snares privily. They say, who shall see them? They search out iniquities. Naghahanap ng pagkakamali. They accomplish Oh, maraming ganyan, mga troll, mga Accomplish- clear. They search out iniquities, laging mali ang gustong makita. Ha? Fault finders. diligent search. Both the Lumalabas sila magaling. Yan, ang dami mga ganyan, maraming ganyan. inward thought of every one of them and the heart is deep. But God shall shoot at them with an arrow. Suddenly shall they be wounded. So they shall make their own tongue to fall upon themselves. All that see them shall flee away, and all men shall fear, and shall declare the work of God. For they shall wisely consider of his doing. The righteous shall be glad in the Lord, and shall trust in him, and all the upright in heart shall glory. I made a statement on my Facebook, and I said, kahit ano pang gawin ng kalaban, they cannot put a good man down. Okay, ayun na mga ka-clear. So nakita natin ha, hindi niya ginantihan si VP Sara ng same kind of language. Diba? Sinermonan niya. Sinermonan niya. Siguro para maliwanagan ang isip. Diyos ang ginagamit ni Pastor, Congressman Abante. Diba? Sana nga maliwanagan. O diba MUG? Yeah, John, amen. O, amen. Amen. O, Pati Cake Channel. O, Pati Cake Channel. Yung tatay niya humalig sa babae. Yan dapat ipinost. Oo, meron pala ako dito. Teka lang. Nasaan na ba yun? Tingnan natin ha. Tingnan natin. Oo nga, sino ba mas hindi walang respeto? Teka lang ha. Tingnan natin. Ano ako pinakita ko na sa inyo to before eh. Ha? Talagang, ito. Ako sana. Kissing. Wait. Hindi natin lagyan ng ano ha. Oops, ito. Pakita ko ha. Pakita ko mga clear. Ito, nilabuan na to. Wait. Ito dapat ang pinakita nga ni Sarah. Thank you naman dyan, ha. Ito. Pakita ko. Ito. Ito ba may respeto? Ayan, ha. Ayaw! Ay, nagkisimisiyo. Sige. Tuloy. Ito, ayaw talaga to mga kaklira. Ayaw. Tinatakpan yung bibig. Diba? Meron pa isa to eh. Naabot niya talaga ng ano eh. Wait ha. Inabol niya talaga kahit ayaw ng babae. Dalawa yata yun. Saan na ba? Well, at that time, syempre sabi, ay, ang swerte mo, hinalikan ka ng presidente. May ganun eh. Ha? May ganun. Ang swerte mo. Kahit ayaw ng girl. Ito nga. Ito ba yan? Wait lang po Wait lang. Relax. Teka lang, Relax kayo, relax. Ito dapat pinakita. Sige, sige, sige. Gusto ba ng babae? Tignan nyo nga. Gusto ba? Bibigyan, mga kakliro. Diba? Gusto ba niya yun? Sa baba, wala na ba? Pero, wala na. Nagbigyan pa siya. Wait sige pa. Ano ba dito eh? Ano ba talaga ano pinakita? Hinabol talaga yung bibig eh. Well, anyway, yun lang. And sana tara, yun ang pinakita talaga dahil saan pa yan? The 30 sexist remarks. So, di ba? Ito. Tingnan natin na.
Mr. President, how will you deal with cabinet secretaries who are non-performing? Will you be giving them a deadline? Oh, di ba? Grabe, di ba? Oh, yan. Oh, tututu. Grabe ah. Kita nyo na ah. Oh, yun na. Isa na daw. Ito dapat ang pinakita mga ka-clear. So, okay na. At least nakita natin, hindi gumante si Congressman Abante. Medyo mas mainit yung anak ni Congressman Abante, si Atty. Princess. Diba? Talaga sinabi niya, wala ka naman nagawa dito sa distrito. Diba? Okay mga ka-clear. So, paano? Maraming salamat sa pagtambay dito sa ating YouTube channel. Okay, DJ Bayron nandito din. Of course, nandito. Jejeya. Oh, Tatay Gis. Oo. Okay, nandyan din kanina din si Master Pogi, no? Cheryl St. Mary, Lord Glenn, Yak. Sabi niya, Yaks. Lemon, Ew. Ew. Talaga. Di ba? Maylin, di ba? Maymay, di ba? Ay, grabe, Good Samaritans, ikaw nagsabi niyan. Margo, meron po ba meron pa isang babae, may dalawang babae ako nakita, talagang hinabol niya talaga na. So, hindi ko na makita. Next time. Kay MUG, yeah. Shirikanzaki, Benzir, Maylin, of course. Addictus, Jasmine Marcos, maraming salamat, Wanderlust Diaries ulit sa iyong star. Mapanlait, kala mo, kagandahan, nag-build lang naman. Ganon. Sabi ni Wanderlust Diaries. And Celia Dizon Morita, maraming salamat sa stars. Mixim, sabi niya, yummy, in my tummy. Yapets, di ba? Kung dito lang yan, kulong. Ay, saan ba si Mikaela? Mga UAE siguro to. Disgusting. Ay, nasa yun? Okay, ulit. Sarah, nanay ka, pag may nakaaway anak mo, ganyan din na pinapagawa mo, bad example ka. Sabi ni only the good finds. Okay? Si Menchu Yamamoto, yan ang wagas na walang respeto. Tandang, toot. I smile at Digong's image confined in his cell sa Hague now. Kadiri, sabi niya. Norram Oleme. So, sa dami ng trolls at magagaling na magsalita online, madalas ay puro pamumulitika pero wala namang matibay na ebidensya. Ano dapat gawin sa batas dyan? Hindi ka ba dapat lang may masampolan nandiyan? Actually, meron na pong inuli yung isang NBI, Hindi ko alam kung patatawarin nila. Nagmakaawa Kadiri talaga. Nakakasuka. Okay, yan Sasabi ko lang yaks. More pa. Maning babae. Di ba? Lori Mamawag, Bingo. Paano? Concern Pinoy. Gian Cruz, Emily Co. So, paano? Lori Mamawag, hanggang bukas. Magkita at magkarinigan tayo. Thank you po sa pumasok sa ating live streams, mga nanood. At thank you kay Mike May Time. Sabi, babatiin ko muna. Ang mami niya na si Sofia Liwanag, happy birthday po. 75th birthday ng mami ni Mike May Time, si Sofia Liwanag. Mami Sofia, happy birthday to you. Woo! Yan. Thank you. Happy birthday, Mami Sofia. Grandma Jules. May kaduktong pa po yun. Attorney mahaba. Pero syempre, pahinga na muna tayo. Okay na yung nakita natin dyan. Tatry po natin kung meron pang kasunod. Okay, hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Cricasing papalalang. Wag matulog sa inyong karapatan. Bye!